Sa loob ng command center ng Philippine Army Support and Logistics Command, ang espasyo ay hindi na puno ng amoy ng ink at mga document, kundi ng halakhak na mapang-uyam ng 5 mandaragit. Sa gitna ng silid, isang bata at matapang na kapitana ang nakatayo, Elena Elay Reyes ang pangalan niya. Ang kanyang 2 braso ay mahigpit na hawak ng 2 malalaking opisyal. Ang kanyang mahaba at itim na buhok, isang simbolo ng kanyang pagmamalaki, ay ngayon ay pinuputol sa isang nakakakilabot na snipping sound, bumabagsak sa malamig na sahig na parang itim na luha. Ang may hawak ng gunting ay walang iba kundi ang commander ng command na ito, si Brig. Gen. Ricardo Cardo Alcantara. Sa kanyang mukha, nakasabit ang isang malupit at baluktot na ngiti, na tila nag-enjoy siya sa buong sitwasyon. Ang kanyang mga galamay, Coronel Miguel Migs Torres, Lieutenant Colonel Benje Ben Santiago, Mayor Ronnie Ron Salazar, at Teniente Jomari Jom Ocampo ay nakatingala sa kanya, puno ng tagumpay at paghamak. "Kumusta, Kapitana Reyes?" Bulong ni Brig. Gen. Alcantara sa kanyang tainga na parang ahas. "Naintindihan mo na ba ngayon kung paano namin sinalubong sa PASLC ang mga babae na hindi nakakakilala sa kanilang sarili?" Ngunit hindi nila alam. Ang babae na nakatayo sa harap nila, tahimik na pinutol ang kanyang buhok, ay hindi isang mahinang biktima. Hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang nakatingin sa tumpok ng buhok sa kanyang paanan, ang kanyang mga mata ay malamig at walang laman. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo, at tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi naglalaman ng kahihiyan, galit, o kawalan ng pag-asa. Sila ay ang mga malamig at matatalim na mata ng isang hukom, na wala ang lahat ng emosyon. Sa kanyang isip, isang pangungusap ang nabuo, Operasyon Martilyo. Target, ang 5 daga. Simula ng pag-alis, elimination, ngayon na. Sa loob ng bulsa ng kanyang battle dress, nakatago ang ganap na kapangyarihan na wawasak sa bulok na kaharian na ito, ang ID ng tagapangasiwa ng pangkalahatang audit, General Auditor, ng tanggapan ng kalihim ng Pambansang Depensa, o SND, na naghihintay sa sandali ng paghatol, hinahasa ang malamig na talim ng paghihiganti. Nagsimula na ang bagyo. Malapit nang matutunan ng mapagmataas na 5 mandaragit na ang hinuli nila ay hindi tupa, kundi isang natutulog na tigre. Ang simula ng lahat ng insidente ay ilang linggo na ang nakalipas, nang tumapak si Kapitana Reyes sa Philippine Army Support and Logistics Command, PASLC, na matatagpuan sa isang liblib na Central Command Post. Siya ay bagong graduate ng Philippine Military Academy, at ito ang kanyang unang assignment. Ang kanyang posisyon ay Administrative Officer sa Headquarters. Isang kapitana, isang fresh graduate na opisyal. Ang kanyang pagdating ay parang isang maliit ngunit matalim na bato na inihagis sa isang matatag at saradong kaharian ng mga lalaki. Hindi mabilang na hindi pamilyar na tingin ang nakatutok sa kanya habang dumadaan siya sa guard post. Sa mga tingin na iyon, walang respeto o pagtanggap, kundi pag-usisa na parang nakatingin sa isang rare species sa zoo at isang malalim na pagdududa. Ano ang magagawa ng isang babae, lalo na isang bata pang kapitana? Binaliwala ni Kapitana Reyes ang lahat ng tingin na iyon. Ang kanyang mukha ay malamig at walang ekspresyon, na tila walang emosyon. Agad siyang nagtungo sa commander's office upang magulat kay Brig. Gen. Alcantara, ang top commander. "Mabuhay, ako po si Kapitana Elena Reyes, itinalaga bilang administrative officer ngayon." Ang kanyang boses ay malinaw, ngunit walang anumang emosyon na nakalakip dito. Ang PASLC. Sa pangalan, tila ito ay isang madaling assignment sa likuran, ngunit ang totoo ay iba. Ito ang malaking puso na kung saan dumadaan ang lahat ng logistics at budget, ang dugo ng buong hukbo ng Pilipinas. At ang puso na iyon ay ngayon ay sinakop ng 5 sakim na agila. Sa pinakatuktok nila, ang hindi nakikitang hari si Brig. Gen. Cardo Alcantara. Siya ay isang tusong ambitious man na may mahusay na utak at hindi pangkaraniwang social skill. Sa labas, siya ay palaging nagpapanggap na isang gentleman at reasonable commander, ngunit sa kanyang kalooban, umaagos ang dugo ng isang walang awa na gambler na aalisin ang sinumang humahadlang sa kanyang daan. Gusto niyang gawing perpektong kaharian ang command na ito. Ang kanyang kanang kamay ay si Coronel Miguel Migs Torres, ang Chief of Staff. Siya ay isang mainitin ng ulo at marahas na tao na tinatawag na human bulldozer. Naniniwala siya na kapangyarihan at ranggo lamang ang tanging batas na namamahala sa militar. Itinuturing niya ang mga babaeng sundalo bilang cancer na nagpapahina sa kakayahan ng hukbo na lumaban. Siya ang pinakatapat na hunting dog ni Brig. Gen. Alcantara. Ang kanyang kaliwang kamay ay si Lieutenant Cor. Benje Ben Santiago, ang logistics chief. Siya ay isang oportunista at ang katauhan ng katiwalian. Mahina sa malakas at malakas sa mahina. Ibinibigay niya ang military supplies kay Brig. Gen. Alcantara at nagbigay ng lubos na katapatan.
Siya ay parang hyena na handang ipagbenta ang national budget at ang pawis at dugo ng mga sundalo para sa sarili niyang kapakinabangan. At mayroong dalawang action men na gumagawa ng lahat ng maruruming trabaho. Sila ay si Mayor Ronnie Ron Salazar, ang transport chief, at si Teniente Jomari Jom Ocampo na nangunguna sa pagsasabwat at pagpapakalat ng masamang kapaligiran sa mga batang opisyal. Tinawag nila ang kanilang sarili na ang limang mandaragit, the Five Predators, isang childish ngunit nakaka-intimidate na pangalan, at ginamit nila ang absolute power sa loob ng command. Ang pagdating ni Kapitana Reyes ay ang unang bitak sa kanilang matatag na kartel. Nagpa siya silang turuan ng leksyon o sirain ang dayuhan na ito sa sarili nilang paraan. Ang kanilang unang pagsusulit ay nagsimula sa operations meeting sa unang araw ng kanyang assignment. Sa harap ng lahat ng officer na dumalo sa meeting, binigyan ni Brig Gen. Alcantara si Kapitana Reyes ng isang misyon na halos imposible. Kapitana Reyes, gusto kong reviewin mo ang lahat ng procurement contracts ng command na ito sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang deadline ay 1 linggo. Kaya mo ba? Ito ay isang malinaw na bitag. Imposibleng gawin ng isang bagong dating na kapitana na walang alam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at sistema ng command ang review ng malaking file ng 5 taon sa loob lamang ng 1 linggo. Inasahan niya na mabibigo siya. Balak niya na itatak sa kanya ang mantsa ng walang kakayahan sa harap ng lahat. Ngunit hindi nataranta si Elena. Tumugon siya ng may matatag na ekspresyon. Opo, General. Gagawin ko po ang aking makakaya. Sa kanyang matapang na salita, isang mapang-uyam na ngiti ang lumabas sa mukha ng 5 mandaragit. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Noong gabing iyon, ang ilaw sa admin office ay hindi namatay. Si Elena Reyes ay nag-iisa, nakikipaglaban sa tumpok ng mga file na parang bundok. Alam niya na nahulog siya sa isang malaking bitag. Ngunit sa kanyang mukha, hindi kawalan ng pag-asa o galit, kundi isang malamig na will to win ang nagliliyab. Isinantabi niya ang makamandag na mansanas ang file na ibinigay sa kanya ni Lerity Cor. Santiago kaninang hapon upang mag-refer siya. Sa halip, inilabas niya ang kanyang military laptop. Ikonekta niya ang laptop sa central server ng command. Mayroon siyang pinakamataas na level of access na hindi pinahihintulutan sa mga ordinaryong opisyal. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tagapangasiwa ng pangkalahatang audit, General Auditor, isang ganap na kapangyarihan na ibinigay lamang sa mga general at direktang nakakonekta sa Office of the Secretary of National Defense, OSND. Sinimulan niya ang perpektong pagsusuri sa lahat ng budget, contracts, at accounting documents na naipatupad sa command na ito sa loob ng nakalipas na 10 taon sa loob lamang ng ilang oras. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa keyboard na parang sumasayaw. Sa kanyang isip, hindi mabilang na mga variables ang naghalo at nabasag, na gumagawa ng pinakaperpektong equation ng katotohanan. 1 linggo na ang lumipas. Sa itinakdang oras ng pag-uulat, pumasok si Elena Reyes sa meeting room. Ang kanyang mga mata ay pula dahil sa walang tulog. Hawak niya ang isang perpektong report na daan-daang pahina ang kapal. Si Brig Gen. Alcantara at ang mga miyembro ng 5 mandaragit ay tumawa sa kanyang likuran. Ayan. Nag-aksaya lang ng gabi, malapit na siyang bumagsak ng husto sa harap ng lahat. Simulan ko na po ang report. Ang kalmado at may tiwala na boses ni Elena ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nagsimula siyang mag-ulat ng walang sagabal sa mga resulta ng kanyang pagsusuri sa loob ng nakalipas na 1 linggo. Tukoy niya ang higit sa 1 single questionable contracts na may bakas ng katiwalian mula sa libu-libong contracts na naipatupad sa loob ng nakalipas na 5 taon. Contracts na nagpataas ng presyo ng military supplies gamit ang ghost companies. Contracts na nagpapakita ng pagbibigay ng exclusive job sa isang partikular na supplier, at mga ghost project na umiiral lamang sa document ngunit hindi na ipatupad. Habang nagpapatuloy ang kanyang briefing, ang kapaligiran sa silid ay mabilis na nagbago. Ang mga mukha ng mga opisyal, na puno ng pang-aasar at paghamak, ay nagsimulang magpakita ng gulat at pagkamangha. Ang kanyang pagsusuri ay napakatalim at eksakto na walang sinuman ang makakapagbigay ng counter-argument. Sa huli ng briefing, tinitigan niya si Lerity Cor. Santiago. Lalo na po, sa Winter Uniform Procurement Project noong nakaraang taon, na kayo po ang in charge, 1 bilyong peso ang ginastos sa document. Ngunit ayon sa aking verification, ang aktual na gastos ay 3 milyong peso lamang. Saan po napunta ang natitirang 7 milyong peso? Ang kanyang salita ay tahimik, ngunit ito ay naging isang matalim na dagger na tumusok sa puso ni Lerity Cor. Santiago. Namutla ang kanyang mukha. Lahat ng tingin sa silid ay napunta sa kanya. Ang mukha ni Brig Gen. Alcantara ay tumigas. Naintindihan niya na nahulog siya sa sarili niyang bitag. Masyado niyang minaliit ang kakayahan ng babaeng ito. Sa araw na iyon, nagtagumpay ng perpekto si Elena Reyes. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa harap ng lahat, ngunit alam niya.
Ito ay hindi tagumpay, kundi ang simula lamang ng mas malaki at mas masamang digmaan. Ang kanyang tagumpay ay nag-iwan ng hindi mabubura na sugat sa pride ng mga lobo, at ang sugat na iyon ay malapit ng maging kakilakilabot na galit at masamang paghihiganti. Hindi. Ang kanyang tunay na impyerno ay nagsisimula pa lamang. Ang katapusan ay tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng perpektong tagumpay sa meeting, umasa si Elena Reyes na babaguhin niya ang kapaligiran ng command kahit panandalian. Inakala niya na dahil napatunayan niya ang kanyang kakayahan, lalabas siya sa hindi makatarungang paghamak at pagsubok, at tatanggapin siya bilang isang pantay na kasamahan. Ngunit iyon ay kanyang inosenteng akala. Ang kanyang tagumpay ay hindi nagpamanhid sa ngipin ng mga lobo, kundi nagpagising sa mas matalas at mas tusong lason na nakatago sa ilalim ng kanilang mga paa. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng araw na iyon, ang masasamang chismis tungkol kay Elena Reyes ay nagsimulang umusbong na parang ulap sa command. Narinig mo? Si Kapitana Reyes, may something daw sa isang senior official sa DND, kaya siya naglalakad ng may kapitana insignia sa murang edad, di ba? Hindi ako nagtataka. Masyadong mayabang at walang galang. Sigurado akong may protector siya. Umasa lang sa ganda ng mukha para suyuin ang higher up. Ang chismis na ikinalat ni Latinat, Jo Marie Ocampo, ay may demonyong kapangyarihan na naghalo sa katotohanan at kasinungalingan na naging lubos na pinaniniwalaan. Si Elena Reyes ay tinatakan bilang isang korap na babae na gumamit ng kanyang katawan para umakyat sa posisyon. Si Elena Reyes ay desperadong nakikipaglaban sa malaking sapot ng gagamba na pumipigil sa kanya. Ginawa niya ang lahat ng small tasks na ibinigay sa kanya ng perpekto. Paulit-ulit siyang kumatok sa mga pinto ng ibang dibisyon na tumangging makipag-ugnayan sa kanya. Sinubukan niyang baliwalain ang maruruming chismis at magpatuloy sa kanyang daan. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang tunay na misyon sa kabila ng lahat ng kawalang katarungan. Siya ang tagapangasiwa ng pangkalahatang audit ng OSND. At ang kanyang matalim na sense ay nakakita ng iba pang mahihinang punto sa bulok na kaharian na ito. Sinasadya siyang naglibot sa pinakaliblib na lugar ng command habang ginagawa ang kanyang small tasks, ang mess hall ng mga sundalo, ang supply depot, at maging ang transport division. Doon, naamoy niya ang masamang amoy. Hindi lang amoy ng sirang basura. Ito ay ang nakasusulasok na amoy ng bulok na gumagapang mula sa ugat ng buong organisasyon. Ang kanyang unang hinala ay nagsimula sa trip log ng Transport Division. Sa document, ang trucks ng command ay naglakbay ng daan-daang kilometro araw-araw. Ngunit ang aktual na mileage na nakita niya ay mas mababa sa kalahati ng naitala. Saan napunta ang nawawalang fuel? Sa gabi, siya ay gumapang sa paligid ng Transport Division na parang ghost. At sa wakas, nakita niya. Mayor Ron Salazar ay palihim na naglalabas ng military fuel tanker palabas ng command sa gabi. Ang fuel na iyon ay tiyak na ipinagpalit sa dirty money sa isang pribadong gas station sa malapit. Ang kanyang pangalawang hinala ay naging katiyakan sa combat equipment ng mga sundalo. Sa ilalim ng pagkukunwari ng regular inventory, pumasok siya sa pinakaloob ng depot. Sa gitna ng mga lumang box na puno ng alikabok, may nakita siyang kakaiba. Sa document, dapat itong maglaman ng pinakabagong vest at helmet na nasupply noong nakaraang taon. Ngunit sa loob ng box ay luma at obsolete na vest at sirang helmet na na-discontinue na ilang dekada na ang nakalipas. Pinalitan nila ang gear? Naramdaman niya na tindig ang kanyang balahibo. Kung ang mga sundalo ay magsusuot ng mga defective gear na iyon sa combat, ang resulta ay magiging kakilakilabot. Ito ay hindi lang katiwalian, ito ay isang malinaw na betrayal na isinusugal ang buhay ng hindi mabilang na mga sundalo. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya gamit ang kanyang minikamera. Panghuli, kailangan niyang kumpirmahin kung sino ang nasa tuktok ng lahat ng kawalang katarungan na ito. Binuo niya ang lahat ng file na nakolekta niya sa isang opisyal na report, at dinala ang report kay Brig Gen. Alcantara, ang tanging susi upang putulin ang bulok na cycle. Nagbigay siya sa kanya ng huling pagkakataon na linisin ang sarili niyang command. General, kailangan ko po kayong makausap. Itinulak niya ang report sa desk nito ng may matatag na ekspresyon. Ito po ang seryosong problema sa logistics system ng command na ito na nakita ko sa loob ng ilang linggo. Kailangan ninyong kumpirmahin at gumawa ng aksyon. Si Brig Gen. Alcantara ay pabalat-bunga lamang na tumingin sa report, walang gulat o galit sa kanyang mukha. Alam na niya ang lahat. Inilagay niya ang report sa desk drawer. At tinitigan siya ng may malamig na ngiti, Kapitana Reyes. Ang kanyang boses ay may malamig na babala, masyado kang naghahanap ng maraming alam. Minsan, mas maganda kung walang alam. Tumayo siya at lumapit sa kanya. At hinawakan niya ang kanyang balikat ng friendly, bumulong, masyado kang matalino. Iyon ang problema mo. Ang militar ay isang lugar na kung saan ang mga masyadong matalino ay mapapagod. Naintindihan mo ba ako?
Ito ay pagsuyo at huling banta. Kung mananatili ka sa aking pugad at susundin ang aking mga patakaran, sisiguraduhin ko ang iyong kinabukasan. Ngunit kung patuloy mong hahadlangan ang aking daan, wala akong pagpipilian, kundi sirain ang iyong magagandang pakpak. Hindi nagsalita si Elena. Naintindihan niya na walang silbi na makipag-usap pa. Sa kanyang mga mata, napagtanto niya na hindi siya tagapagmasid ng katiwalian. Siya ang ulo ng malaking kasamaan na nagmamaniobra sa lahat. Umalis siya sa commander's office ng mahina. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang mga miyembro ng 5 mandaragit na nakangiti ng mapang-asar. Nag-enjoy sila sa buong sitwasyon. Siya ay nag-iisa. At napagtanto niya. Wala na siyang atrasan. Upang mabuhay sa impyerno na ito, kailangan siyang maging lobo. Hindi. Kailangan siyang maging mas malupit at mas malakas na leon na manghuli ng mga lobo. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Ang kanyang huling inosenteng pag-asa ay naglaho. At ang malamig na apoy ng paghihiganti ay nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Ang tunay na laro ay nagsisimula na. Ang kanilang kaharian ay mas matatag at mas malaki kaysa sa inaakala niya. At upang sirain ang kaharian na iyon, kailangan niyang maging handa na maging isang halimaw. Ang katapusan ay tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng pag-uusap kay Brig Jen Alcantara, si Elena Reyes ay ganap na nanahimik sa labas. Wala na siyang ibinigay na anumang komento tungkol sa problema ng command. Tila siya ay sumuko sa harap ng malaking pader at nakatuon lang sa kanyang mga paperwork. Ang kanyang defeated look ay nagbigay ng hinala kina Alcantara at kanyang mga subordinate na nanalo na sila. Tingnan ninyo, General. Ano ang sinabi ko? Ang babaeng iyan ay wala lang. Matapos siyang subukin ng ilang beses, agad siyang sumuko, hindi ba? Sabi ni Cor Torres, tumatawa ng malakas. Si Alcantara ay ngumiti ng may kasiyahan, ngunit hindi pa niya lubos na inalis ang kanyang guard. Nag-alala siya sa tahimik na tingin ni Elena. Hindi iyon ang pagtanggap ng pagkatalo, kundi ang katahimikan bago ang bagyo. Huwag kayong kampante. Ang ahas, kunwari ay patay, ngunit kakagat sa inyong paa kapag nagkampante kayo. Kailangan nating putulin ng husto ang hininga ng babaeng yan. Ang kanyang mga mata ay malamig na nagniningning. Nagpasya siyang yurakan ang kanyang pride sa harap ng lahat upang hindi na siya mag-iisip na tumayo muli. Nagsimula siyang magplano ng isang pinakamalupit at pinakanakakahiya na pampublikong pagbitay. At ang stage ay ang meeting room sa gabi kung saan nagtitipon ang lahat ng opisyal. Sa gabi ng fate, isang emergency operation meeting ang ipinatawag sa buong command. Ang dahilan hindi magandang kilos ng kalaban ay palamuti lamang. Ito ay isang tusong bitag para hilahin si Elena Reyes. Ang hangin sa meeting room ay puno ng matinding tensyon. Ang 5 mandaragit ay sabay-sabay na nakaupo sa gitnang table, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pinto, parang gutom na vulture na naghihintay ng biktima. Sa wakas, pumasok si Elena Reyes sa silid. Siya ay may walang ekspresyon na mukha at umupo sa kanyang upuan gaya ng dati. Ang meeting ay ginawa ng formal. Si Brig Jen Alcantara ay masiglang nagtalumpati tungkol sa hindi umiiral na kilos ng kalaban. Ang ibang opisyal ay nanood lang ng kanyang pagtatanghal ng may naiinip na ekspresyon. Pagkaraan ng 1 oras, sa wakas ay natapos ang meeting. Dito na magtatapos ang meeting, lahat ay dismiss. Nang matapos ang salita ni Alcantara, ang ibang opisyal ay nagmamadali na umalis sa silid, ngunit ang mga miyembro ng 5 mandaragit at si Elena Reyes ay nanatili sa kanilang mga upuan. Kapitana Reyes, manatili ka sandali, sabi ni Alcantara sa malamig na boses. Tumango lang si Elena nang walang salita. Naisip niya, darating na. Nang umalis ang lahat ng opisyal, 6 na tao na lang ang natira sa silid. Tumayo si Alcantara at nilock ang pinto mula sa loob. Click! Ang ingay ng mabigat na lock ay bumasag sa katahimikan ng silid. Si Elena Reyes ay ganap na nahiwalay sa mundo. Ayan, Kapitana Reyes, sabi ni Alcantara, nakatayo sa harap niya at ngumingiti ng mapang-uyam. Ngayon na tayo lang, mag-usap tayo ng tapat, ha? Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may lason ng ahas sa loob. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Fuel theft, defective supplies, procurement corruption. Napakagaling mong malaman ng maraming bagay, di ba? Sa kanyang salita, bahagyang nanginginig ang mga mata ni Elena Reyes. Paano ko nalaman? Sa tingin mo ba ilang mata at tenga ang mayroon ako sa command na ito, Kapitana? Ang kanyang tapat na alagad, si Letty Jo Marie Ocampo, ang nag-espiya at nagulat ng lahat ng kilos niya. Binigyan kita ng huling pagkakataon. Manatili ka ng tahimik sa aking pugad, ngunit sinipa mo ang pagkakataong iyon. Naglakas loob kang bantaan ang aking kaharian. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha, at ang malupit na ekspresyon ng isang beast ang pumalit. Kaya, nagpasya akong turuan ka ng 3 simpleng batas, ang mahina ay dapat sumunod sa malakas. Nang matapos ang kanyang salita, si Cor
Torres at ang tatlo pang opisyal ay sabay-sabay na tumayo at pinalibutan siya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabaliw ng mga beast na nawalan ng kontrol. Si Brig. Jen. Alcantara ay ngumiti sa huling pagkakataon na parang demonyo at bumulong, Kapitana Reyes, ito ang estilo ng aming PAS-LC. Kabanata 1, ang pagbagsak ng 5 mandaragit. Ang huling salita ni Brig. Jen. Alcantara ay naging malupit na senyales na naghati sa hangin ng meeting room. Kapitana Reyes, ito ang estilo ng aming PAS-LC. Sa salitang iyon, si Cor. Miguel Torres ang unang sumunggaban sa buhok ni Elena Reyes, dahil sa beast-like na lakas ng kanyang kamay, ang manipis na leeg ni Elena ay halos mabali. Arg! Ngunit hindi sumigaw si Elena, ninisiyan niya lang ang kanyang labi at direktang tiningnan ang marahas na tingin ni Torres. Ang kanyang hindi sumusukong tapang ang nagpagalit kay Torres. Hayop ka! Napakatigas mo! Inihagis niya siya sa malaking table sa gitna ng meeting room. Boom! Kasabay ng malakas na ingay, ang kanyang katawan ay marahas na nabagsak sa table. Nang makita ito, ang natitirang 4 na lobo ay sabay-sabay na tumawa ng malakas. Dumagsa sila sa paligid ng table, at nagsimula ang kanilang marumi at kasuklam-suklam na feast ng mga salita. Ayan. Ganyan ang mangyayari sa mga espiya na tulad mo, sabi ni Aleti, Jomari Ocampo, sinundot ang kanyang mukha gamit ang kanyang daliri. Sa tingin mo ba kaya mong talunin ang aming general? Anong pakiramdam na makita ang iyong magandang mukha na nasira ng ganyan? Ang kanyang mga mata ay ganap na nawalan ng kontrol. Nilabas niya ang kanyang malalim na kakulangan at pagkainip sa mga babaeng opisyal na mas matalino sa kanya at ang matinding pag-aalala na baka malantad ang kanyang katiwalian. Sa pamamagitan ng primitibong karahasan na ito, ang ibang miyembro ay masayang sumali sa Mad Festival. Tingnan mo, ano ang sinabi ko? Ang babaeng iyan ay hindi dapat pumasok sa militar. Nagpapakita lang ng maruruming tanawin, sabi ni Madge. Ron Salazar, tumatawa ng malakas. Oo nga. Bakit binibigyan ng admin task ang tulad niya? Dapat siyang ipadala sa kitchen para mag-alis ng basura. Iyon lang ang bagay sa kanya, sabi ni Letencor. Ben Santiago, maganda lang ang mukha at sumusuyo sa mga lalaki. Sa tingin mo ba kaya mong manatili rito? Sisiguraduhin ko na ikaw mismo ang magsusulat ng resignation letter mo. Bawat salita nila ay naging matalim na broken glass na tumusok sa kanyang puso. Sinira nila ang kanyang kakayahan, karangalan, at maging ang kanyang pagkababae. Sa labas ng meeting room, ang lahat ng iba pang opisyal ay umiwas sa tingin sa kakilakilabot na tanawin sa loob. Parang wala silang nakikita, walang naririnig, tahimik lang silang nakatingin sa kanilang mga desk. Ang kanilang katahimikan ay isang tahimik na pagsang-ayon at duwag na pagpapabaya. Sa malaking bakal na tanggulan na ito, wala siyang kakampi. Siya ay ganap na nag-iisa. Sa wakas, nang ang kanilang pagkabaliw ay umabot sa sukdulan, itinaas ni Brig. Jen. Alcantara ang kanyang kamay upang pigilan sila. Napanood niya ang lahat ng sitwasyon mula simula hanggang wakas ng may kasiyahan. Natiyak niya na ang perpektong kaayusan ay naipatupad sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng public execution na ito. Lumapit siya kay Elena Reyes na nakahiga sa table. Sa nakakakumbinsi na boses ng isang nagtagumpay, nagbigay siya ng huling confirmation. Kumusta, Kapitana Reyes? Naintindihan mo na ba ngayon kung paano namin sinalubong ang mga outsider na hindi nakakakilala sa kanilang sarili sa PAS-LC? Sa kanyang salita, nakatago ang malupit na mensahe, kung gusto mong mabuhay dito, gumapang ka sa ilalim ng aking paa. Inasahan niya na hihingi siya ng tawad habang umiiyak. Gusto niyang ipakita sa lahat ng miyembro ng command ang kanyang kakilakilabot na pagkatalo. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi niya inasahan ang nangyari. Siya, na nakahiga sa table, ay hindi umiiyak. Hindi siya nanininig. Dahan-dahan, nagtayo siya ng kanyang katawan. Ang kanyang labi ay basag at dumudugo, at ang kanyang damit ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sumuko kahit 1 pulgada. Ang kanyang mga mata ay parang malamig, walang laman na glacier, na wala ang lahat ng emosyon. Dahil sa kanyang hindi sumusukong espiritu, ang natitirang emosyon ni Cor. Torres ay naputol. Hayop ka. Talaga. Hanggang sa huli. Inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang baywang. Ito ay isang administrative scissors. Ang ulo ng babae ay dapat maikli. Isang sigaw na parang beast ang lumabas sa kanyang bibig. Para maging parang sundalo, hinawakan niya ang buhok ni Elena ng mahigpit at nagsimulang putulin ang kanyang buhok ng walang awa gamit ang gunting. Snap, snap. Kasabay ng nakakakilabot na ingay, ang kanyang mahaba at itim na buhok ay walang silbing bumagsak sa malamig na sahig ng meeting room na parang itim na luha. Hindi sila tumigil doon. Para silang mga demonyo na nag-enjoy sa Mad Festival, nagpalitan sila ng gunting at kutsilyo at ginulo ang kanyang buhok ng walang awa.
Ang kanyang maganda na buhok ay biglang naging pangit at katawa-tawa na parang kinain ng daga. Tumawa sila ng may kasiyahan sa kanilang kakilakilabot na masterpiece. Ngunit hindi pa rin siya umiyak, tahimik lang siyang nakatingin sa tumpok ng buhok sa kanyang paanan ng may malamig at walang laman na mata. At ang kanyang labi ay bahagyang nagbukas. Ang labi na iyon ay ngumiti, isang nakakatakot at magandang ngiti ng kamatayan na nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Nang makita ang ngiti na iyon, Brig Jen Alcantara ay hindi sinasadyang nakaramdam ng isang nakakatakot na ginaw na dumaloy sa kanyang likod. Naintindihan niya, sa pamamagitan ng instinct, na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi siya isang biktima. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Iyon ay ang katahimikan bago ang bagyo, at ang bagyo, na iyon ay malapit ng lamunin ang kaharian ng mapagmataas na vultures na ito. Sa loob ng bulsa ng kanyang battle dress, nakatago ang ganap na kapangyarihan na wawasak sa bulok na kaharian na ito, ang ID ng tagapangasiwa ng pangkalahatang audit, General Auditor, ng Tanggapan ng Kalihim ng Pambansang Depensa, o SND. Na may tatak ng Kalihim ng Pambansang Depensa, hinahasa ang malamig na talim ng paghihiganti, naghihintay sa sandali ng paghatol. Lahat ng paghahanda ay tapos na. Ngayon, oras na para magsimula ang pangangaso. Ang kanilang oras ay tumigil, at ang kanilang impyerno ay nagsisimula na. Ang katapusan ay tiyak na kapahamakan. Ang oras ay tumigil. Ang lahat ng hangin sa meeting room ay namanhid sa harap ng kakaiba at malamig na ngiti ni Elena Reyes. Ang baliw na halakhak ng mga lobo at ang hindi komportable na katahimikan ng mga onlooker ay nawalan ng kapangyarihan at naglaho sa harap ng kanyang ngiti. Dahan-dahan, nagsimula siyang gumalaw. Walang malay niyang inalis ang mga pinutol na buhok na bumagsak sa kanyang balikat at tinitigan niya ang tumpok ng buhok sa sahig ng may malamig na mata. Ang lahat ng kanyang kilos ay mabagal at controlled, ngunit may malaking bagyo na nakaipon sa loob. Ang kanyang kapayapaan ay nagdulot ng pag-aalala sa 5 mandaragit. Ano? Ano iyan, Lete? Jomari Ocampo, ang pinakabata, ay hindi sinasadyang nabulol. Naramdaman niya ang kakaibang nakakatakot na hindi pa niya nakita sa kanyang mga mata. Ang kanyang instinct ay nagpadala ng senyales ng panganib. Ang babaeng ito ay hindi ang uri ng tao na inakala nila. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Sa wakas, nag-angat siya ng ulo at tiningnan ang 5 lalaki na nakapalibot sa kanya, isa-isa. Ang kanyang tingin ay unang napunta kay Elleretain. Jomari Ocampo, na tumawa ng pinakamalupit. Teniente, Jomari Ocampo. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado at payapa. Tinawag niya ang kanyang pangalan at ranggo ng eksakto, parang isang drill instructor na tumatawag ng attendance. Hindi sinasadyang lumunok ng laway si LT Ocampo. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Madge Ron Salazar, ang transport chief, Mayor Ron Salazar. Ang kanyang tingin ay sunod na lumipat kina Latin Cor Ben Santiago, at Cor Migs Torres, at sa wakas ay napunta kay Brig Jen Cardo Alcantara, ang direktor at protagonist ng buong pagtatanghal na ito, at Brigadier General Cardo Alcantara. Kinumpirma niya ang pangalan at ranggo ng lahat ng 5. Parang isang tagapagpatupad ng kamatayan na kinukumpirma ang pangalan ng condemned man sa huling pagkakataon. Sa bawat kilos niya, ang lahat ng hangin sa silid ay lalong bumigat. At tiningnan niya ng tuwid ang kanilang mga mata at nagbigay ng kanyang huling babala. Mabuti. Kayo, 5 mandaragit. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo, hindi na niya ginamit ang ako. Naalala ko na ang inyong mga pangalan. Ang kanyang kakaiba at nagbabantang kilos ang nagpahinto sa pagsasalita ng 5 vultures sandali. Ngayon, pagsisisihan ninyo ang natitirang buhay ninyo sa militar. Hindi, ipagsisisihan ninyo ang buong buhay ninyo. Iyon ay hindi banta. Iyon ay ang paunang tanaw ng isang hindi maiiwasang kapalaran. Dahil sa kanyang matapang at mapagmataas na deklarasyon, ang mga lobo, na sandaling namanhid, ay muling nagbigay ng mapang-uyam na ngiti, lalo na si Brig Jen Alcantara, na tumawa ng walang ideya. Nabaliw na talaga ang babaeng ito dahil sa lahat ng kahihiyan at shock. Akala niya, nagpapakawala lang siya ng walang silbing salita dahil nawala na siya sa sarili. Ang kanyang kakilakilabot na pagkakamali ay malapit nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Pagsisihan? Sige, tingnan natin kung paano mo ako pagsisisihin, Kapitana Reyes. Panonoorin ko kung paano mabasag ang matalino mong ulo gamit ang sarili kong mga mata. Siya ay nakatayo, nakahalukip-kip, may tiwala sa kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya alam, ang sandaling iyon ay ang huling sandali ng awa na ibinigay sa kanila. Hindi na nagsalita si Elena Reyes. Binaliwala niya ang kanilang pang-aasar na parang ingay. Ang kanyang tingin ay lampas sa kanila. Ang sandali ng huling paghatol ay papalapit sa kanyang isip.
Dahan-dahan at walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang battle dress. Ang inilabas niya sa kanyang kamay ay isang ordinaryong itim na leather wallet. Binuksan niya ang wallet at inilabas ang kanyang ID mula sa loob. At tahimik niya itong iniharap sa mukha ni Brig. Jen Alcantara. Sa sandaling iyon, ang mapagmataas na ngiti ni Brig. Jen Alcantara ay namanhid sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang hindi makapaniwala. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig. Kinuskus niya ang kanyang mga mata ng ilang beses. Gusto niyang isipin na mali ang nakikita niya. Ngunit ang ID sa harap niya ay napakalinaw at totoo. Hindi iyon ang ID ng isang ordinaryong kapitana na alam niya. Ang marangal na simbolo ng PH Army ang tatak ng agila at mga bituin, at sa ilalim nito, malinaw na nakaukit ang apat na ginintuang bituin General NG Hakbo. At sa ilalim ng mga bituin, ang kanyang pangalan at posisyon, General Elena Reyes, tagapangasiwa ng pangkalahatang audit, General Auditor, ng OSND. Ang mga salitang General, apat na bituin, at tagapangasiwa ng pangkalahatang audit ay tumama sa utak ni Brig. Jen Alcantara isa-isa na parang malaking hammer. Naging itim ang kanyang paningin. Naging puti ang kanyang isip. Ang langit sa itaas ng langit na hindi niya kailanman maaabot kahit isugal niya ang buong buhay niya. Naintindihan niya ngayon kung anong ginawa niya. Hindi lang niya ininsulto ang isang babaeng opisyal. Walang awa niyang yurakan ang pride ng OSND at ang sagradong chain of command ng militar gamit ang kanyang maruruming kamay. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Ang kanyang buong katawan ay pinawisan ng parang ulan. Si Cor Migs Torres, na nasa tabi niya, ang unang nakapansin sa kanyang kakilakilabot na pagbabago. Sinulyapan niya ang maliit na ID na tinututukan ng tingin ni Brig. Jen Alcantara. At ang kanyang mukha ay naging puti na parang blangkong papel. General. Isang ungol ng gulat ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Sa isang salita niyang iyon, naintindihan din ng natitirang tatlong lobo sina Santiago, Salazar, at Ocampo ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang mapagmataas na ngiti ay agad na naglaho sa kanilang mukha, at ang kanilang lugar ay napuno ng primitibong takot. Ang araw ng paghatol ay dumating sa kanila sa pinakamalupit at pinakamabangis na paraan, at ang tagapagpatupad ng paghatol ay nakatayo sa harap nila, nakaputol ang buhok at malamig na parang yelo. Ang maliit na ID na hawak niya ay mayroong ganap na kapangyarihan na wawasak sa kanilang makulay na kaharian sa isang iglap, tapos na ang lahat. Ang kanilang oras ay tumigil, at ang kanilang impyerno ay nagsisimula na. Ang katapusan ay tiyak na kapahamahan. General. Ang ungol ng gulat ni Cor Torres ay muling yumanig sa namanhid na hangin ng meeting room. Ang natitirang miyembro ng 5 mandaragit ay namanhid lang sa harap ng di makatotohanang tanawin sa harap nila. Ang kanilang hari, ang kanilang ganap na pinuno, si Brig. Jen Alcantara, ay nakaluhod sa sahig at nanginginig. Pipeke iyan, hindi iyan totoo. Laten. Cor Ben Santiago ay nagsisigaw na parang umiiyak, hawak ang kanyang huling emosyon. Gusto niyang tangginin ang kakilakilabot na katotohanan na ito. Ang kanyang desperadong sigaw ay naging huling maliit na apoy ng pag-asa sa ibang lobo. Oo, tama. Peke iyan. Ginamit lang niya iyan para lokohin tayo. Siya ay isang ordinaryong kapitana lang. Madge. Ron Salazar at Letate. Jomari Ocampo ay sumang-ayon, sinusubukang itago ang kanilang pagkabalisa. Desperado silang maniwala na ang lahat ng ito ay isang tusong pagtatanghal na inihanda niya. Hindi maaaring gumuho ng ganito ang kanilang kaharian. Ngunit ang kanilang desperadong pagtatangka ay marahas na nabasag sa susunod na aksyon ni Elena Reyes. Ang malamig na ngiti ng paghamak ang lumabas sa kanyang labi. Peke. Tanong niya ng mahina. Mabuti. Kung ganoon, hahayaan ko kayong kumpirmahin ito mismo. Bago pa man umugong ang dial tone, nakakonekta na ang tawag. Mula sa kabilang linya, isang mababa, matatag, at lubos na awtoridad na boses ang narinig ang boses na alam ng lahat ng Pilipino. General Reyes, nakikinig ako. Ang may-ari ng boses ay walang iba, kundi ang kasalukuyang kalihim ng Pambansang Depensa, Secretary of National Defense. General Reyes. Ang isang salita na iyon mula sa kalihim ng depensa ay ang huling coup de grace na nagpapatunay na ang lahat ay kakilakilabot na katotohanan. Ang huling bakas ng kulay ay tuluyan nang nawala sa mukha ng 5 mandaragit. Ang kanilang mga binti ay nagsimulang manginig. Naintindihan nila kung gaano kakilakilabot at hindi mababawi ang krimen na ginawa nila. Ang kalihim ng depensa ay nanahimik sandali. Nabasa niya ang seryosong galit sa boses ng kanyang pinakamamahal na subordinate at ang talim ng hukbo. Naiintindihan ko. Inaprubahan ko ang pagsisimula ng Operasyon Martilyo Operation Sledgehammer. Ibigay mo ang lahat ng kailangan mong suporta. Kumilos ka agad. Masusunod po, kalihim. Operasyon Martilyo. Nang marinig ang salitang iyon si Brig. Jen
Alcantara ay tuluyang gumuho, Operasyon Martilyo. Ito ay ang lihim na codename na alam lamang ng iilang tao sa DND Audit Office. Ang huling paraan upang bunutin ang pinakamasamang ugat ng katiwalian sa militar. At ang kumander ng operasyong iyon ay ang babae na nakatayo sa harap niya. Siya ay nakaupo sa sahig, nakatingin sa walang laman na hangin, tapos na ang lahat para sa kanya. Ang natitirang 4 na lobo ay nagninitnit sa takot, nagsisisi ng husto na ginalaw nila ang isang hindi dapat galawin. Hindi na naghintay ng sagot si Elena Reyes at ibinaba ang telepono. At tiningnan niya ang 5 lalaki na nakaupo sa sahig na parang basura. Nagbigay siya ng kanyang huling paghatol, Brigadier General Alcantara. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa na parang hukom ng impyerno. Sa kapangyarihan ng tagapangasiwa ng pangkalahatang audit ng OSND, inutusan ko, simula ngayon, inalis na sa posisyon ang iyong ranggo at ang ranggo ng iyong 4 na aso na katabi mo. Hindi na kayo opisyal ng hukbo ng Pilipinas. Ang kanyang deklarasyon ay isang malupit na sentensiya ng kamatayan na nag-alis sa kanila ng lahat ng kanilang ari-arian. Ang kaharian ay gumuho. At ang hari at ang kanyang mga subordinate ay ngayon ay nakaharap sa malaking bagyo na darating, nakatakdang maging isang dakot ng alikabok. Tapos na ang lahat, talaga. Ang huling deklarasyon ni General Elena Reyes ay muling yumanig sa namanhid na hangin ng meeting room. Ang salitang inalis sa posisyon na lumabas sa kanyang bibig ay parang talim ng tagapagpatupad ng kamatayan na nag-alis ng lahat ng natitirang pag-asa ng 5 mandaragit. Lalo na si Brig. Gen. Alcantara na nakaramdam ng lubos na shock. Naintindihan niya na tapos na ang lahat ng kanyang pag-aari. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Gumapang siya, nakaluhod pa rin, patungo sa paanan ni Elena Reyes. General, pakiusap. Pakiusap, magbigay kayo ng awa. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Coronel Torres, ginawa niya ito nang walang pahintulot ko. Wala akong alam. Sumpa ko. Siya ay desperadong nakikiusap para sa kanyang buhay, ibinabato ang lahat ng responsibilidad sa kanyang subordinate. Sa kanyang kasuklam-suklam na anyo, ang mga mata ni Cor. Migs Torres, na nakahiga sa sahig, ay nagliliyab sa galit at pagtataksil. Ngunit hindi siya natinag sa kanyang kaawa-awang pagtatanghal. Ang kanyang mga mata ay malamig pa rin na parang yelo. Sa sandaling iyon. Mula sa labas ng meeting room, isang nakakabinging ingay ng propeller ang nagsimulang marinig, nanginginig ang lupa. Hindi pa umaabot sa 11 minuto. Ang kalihim ng depensa ay gumawa ng pinakamabilis na aksyon upang iligtas ang kanyang pinakamamahal na subordinate at upang protektahan ang karangalan ng militar. Dugdug-dugdugdug. Sa labas ng bintana ng meeting room, 12 ng Black Hawk helicopters ang nagpakita. Ang mga helicopter ay nagsimulang umikot ng nagbabanta sa ibabaw ng plaza at lumapag na gumawa ng isang malaking sandstorm. Ang mga pinto ng helicopter ay bumukas at ang fully armed military police special operations team na parang mga itim na sugo ng impyerno ay mabilis na bumaba sa labas. Agad nilang sinakop ang paligid ng meeting room at nag-set up ng security perimeter. Ang commander na nasa unahan ay tumakbo sa loob ng meeting room. Nang makita niya si General Elena Reyes na may pinutol na buhok, nagbigay siya ng matikas na salute. Mabuhay. General. Nag-uulat po ang commander ng MPSOT. Nang matapos ang kanyang utos, ang mga miyembro ng MPSOT ay mabilis na kumilos. Lumapit sila sa 5 opisyal, hinawakan ang kanilang mga braso sa likod, at isinara ang malamig na handcuffs. Kawalang katarungan ito. Ito ay bitag. General, pakiusap, patawarin ninyo kami. Ang kanilang desperadong sigaw ay hindi gumalaw sa puso ng sinuman. Sila ay kinaladkad palabas ng meeting room ng mga miyembro ng MPSOT na parang mga bagahe. Iyon ang kanilang kaawa-awa at kahiyahiyang huling anyo, sila na minsan ay gumamit ng lubos na kapangyarihan sa command. Pagkatapos na maayos ang lahat, mabigat na katahimikan na lang ang natira sa meeting room. Sa wakas, lumingon si Elena Reyes sa 12 ng mga onlooker, ang ibang opisyal. At kayo? Ang kanyang boses ay may malalim na pagod, ngunit may matalim na lakas pa rin. Kayo ay nag-alis ng inyong karangalan bilang sundalo ngayon. Nanahimik kayo sa harap ng kawalang katarungan. Binaliwala ninyo ang sakit ng inyong kasamahan, kayo rin ay kriminal na tulad nila. Dahil sa kanyang matinding batikos, ang mga opisyal ay hindi nagawang mag-angat ng kanilang ulo. Simula ngayon, isang komprehensibong audit ang ipapatupad sa command na ito. Walang bulok na tao o walang kawalang katarungan ang matitira. Nagbigay siya ng utos sa commander ng MPSOT. Isara ang buong command na ito ngayon din. Walang lamok ang makakalabas ng walang pahintulot ko. Kumpiskahin ang lahat ng documents at computer hard drives. Walang pagtatangka na sirain ang ebidensiya ang dapat mangyari. Kasabay ng kanyang utos, ang malaking martilyo ay nagsimulang bumagsak sa bulok na kaharian. Noong gabing iyon, ang PASLC ay naging parang lungsod ng mga multo. Lahat ng pinto ay kinontrol ng military police,
at lahat ng communication ay sinubaybayan. Dose-dose ng DND Special Auditor ang dumating at nagtrabaho ng buong gabi upang suriin ang lahat ng records ng command. Ang kasuklam-suklam na lihim ng 5 mandaragit ay nagsimulang malantad. Hindi lang sila grupo ng katiwalian. Sila ay isang malaking criminal organization na gumawa ng pagnanakaw ng supplies, pagtanggap ng bribe, personnel corruption, at maging ang leakage ng military secrets sa mga private defense contractor, at nagbigay ng ilegal na political funding sa mga politiko tuwing election. Ginawa nila ang sagradong organisasyon ng militar bilang pugad ng krimen para sa kanilang sariling kapakinabangan. Si Elena Reyes ay direktang nagmaniobra sa lahat ng proseso. Hindi na siya biktima, siya ang walang awang hukom na nagpabagsak sa bulok na kaharian. Ang talim ng katarungan na hawak niya ay ngayon ay nakatutok sa mas mataas at mas madilim na lugar. Ang kanyang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, ang katapusan ay walang sinuman ang makakahula. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, hanggat nandyan siya, ang katarungan sa lupaing ito ay hindi kailanman mamamatay. Siya ang buhay na pag-asa. At ang pag-asa na iyon ay hindi kailanman susuko. Ang kanilang kaharian ay gumuho ng walang hanggan. Noong gabing iyon, ang interrogation room sa DND Special Audit Office ay parang bibig ng impyerno. Sa utos ni General Elena Reyes, ang mga miyembro ng 5 mandaragit ay hiwalay na ikinulong sa iba't ibang silid at sumailalim sa magdamag na investigasyon. Wala ng kayabangan o tiwala sa kanilang mukha. Tanging ang matinding takot at pagkabalisa tungkol sa kanilang kapalaran ang nakikita. Sinimulan silang pindutin ng mga investigador. Mayroon lang kayong 2 pagpipilian, umamin kayo sa lahat at humingi ng pinakamalaking awa o manindigan kayo at harapin ang pinakamataas na parusa na pinahihintulutan ng batas militar. Ngunit hindi sila agad umamin, lalo na si Brig. Gen. Alcantara, ang ulo ng lahat ng krimen, na nanindigan at tumangging magbigay ng salita hanggang sa dumating ang kanyang lawyer. Umaasa siya na makahanap ng butas sa batas upang makalabas sa krisis na ito. Sa sandaling iyon, ang pinto ng interrogation room ay bumukas at si General Elena Reyes ay pumasok. Hindi na siya ang babae na may pinutol na buhok. Nakasuot siya ng isang bagong battle dress na maayos na nakaplantsa. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay buhay na parang matalim na talim. Sumenya siya sa investigador na umalis sandali, at tahimik na umupo sa upuan sa harap ni Brig. Gen. Alcantara. Brigadier General Alcantara. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may malakas na kapangyarihan na wawasak sa lahat ng kanyang pagtutol. Hindi ako pumunta rito para makipaglaro ng salita sa iyo. Pumunta ako rito upang bigyan ka ng huling pagkakataon. Si Brig. Gen. Alcantara ay umiwas sa kanyang mata at nanahimik. Hindi ako magtatanong tungkol sa iyong walang kwenta at mapang-insulto na kilos sa meeting room ngayon. Iyon ay ang pinakamaliit sa lahat ng krimen na ginawa mo. Sa kanyang salita, bahagyang nanginginig ang mga mata ni Alcantara. Inilabas ni Elena Reyes ang ilang documents mula sa kanyang bag at itinapon sa harap niya. Iyon ang lahat ng ebidensiya ng katiwalian na nakolekta at sinuri niya ng mag-isa sa loob ng ilang linggo. Ang una kong tanong, Alcantara. Binaliwala niya ang kanyang ranggo. Ang 50,000 litro ng jet fuel na naitala na naubos noong nakaraang quarter, saan ito naglaho? Ang kanyang tanong ay napakatalim at eksakto. Ito ay parang isang sibat na tumusok ng tuwid sa kanyang puso. Namutla ang mukha ni Alcantara. Hindi siya makapaniwala na alam niya ang katotohanan iyon. Iyon ay isang perpektong lihim na alam lang niya at ng ilang malalapit na tauhan. Hindi ko alam kung anong sinasabi ninyo. Normal lang iyan na naubos sa drill. Sinubukan niya ang kanyang huling pagtutol. Normal? Ang isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ni Elena Reyes. Mabuti. Kung ganoon, ang pangalawang tanong. Inihagis niya ang isa pang document sa harap niya. Ito ay isang transaction record sa isang defense contractor na tinatawag na Chongsong Industry. Ang company na ito ay isang ghost company na pinapatakbo ng kapatid ng asawa mo. Sa pamamagitan ng company na ito, ninakaw mo ang daan-daang bilyong peso mula sa military budget sa loob ng nakalipas na 5 taon. Habang binibigyan mo ang mga sundalo ng sirang helmet at defective vest, pinuno mo ang iyong maruming tiyan, di ba? Ang huling depensa ni Alcantara ay gumuho, ang pawis ay dumaloy sa kanyang noo na parang ulan. Alam ko ang lahat ng tungkol sa iyo, Alcantara. Kung paano mo pinatakbo ang command na ito bilang iyong pribadong kaharian sa loob ng ilang taon, kung sino ang binigyan mo ng bribe, at maging kung saan mo itinago ang pera. Alam kita ng mas mahusay kaysa sa isang tao na lumabas sa iyong ulo. Ang kanyang boses ay gumapang sa kanyang tainga na parang bulong ng demonyo. Ang nawalang jet fuel, ibinenta mo sa isang pribadong airline company, di ba? At tumanggap ka ng malaking dollar kapalit, di ba, Alcantara? Sa huling tanong niya, ang bakal na mask ni Alcantara ay tuluyang gumuho.
Naintindihan niya na ang babae na nakaupo sa harap niya ay hindi lang sundalo, kundi isang kakilakilabot na nilalang nawawasak sa lahat ng kanyang pag-aari. Aaamin na ako. Aaminin ko na ang lahat. Ang wika ng pagsuko ay sa wakas ay lumabas sa kanyang bibig. Noong gabing iyon, nagsimula si Alcantara, at ang natitirang 4 na lobo ay sunod-sunod na umamin sa kanilang krimen. Ibinato nila ang responsibilidad sa isa't isa, at ibinunyag ang lahat ng katotohanan ng katiwalian na alam nila. Ang katotohanan na lumabas mula sa kanilang pag-amin ay lampas sa imahinasyon, hindi lang sila grupo ng karahasan. Sila ay isang malaking corrupt cartel na sistematikong gumawa ng lahat ng uri ng krimen, mula sa pagnanakaw ng supplies, pagtanggap ng bribe, personnel corruption, at maging ang pag-leak ng national security secrets na nagbabanta sa national security. Ginawa nila ang sagradong organisasyon ng militar bilang pugad ng krimen para sa kanilang sariling kasakiman. Tahimik na inirecord ni Elena Reyes ang kanilang pag-amin. Walang awa o simpatya sa kanyang mga mata. Ang kanyang paghatol ay nagsisimula pa lamang. Nagplano siya na tuluyang putulin ang bulok na cycle na ito at bunutin ang lahat ng ugat nito. Kinabukasan, sa pangalan ni General Elena Reyes, nagpadala siya ng isang email sa lahat ng reservist at active duty soldiers na naglingkod sa PASLC. Kumusta? Ako po si General Elena Reyes, tagapangasiwa ng pangkalahatang audit ng OSND. Kailangan ko po ang inyong tulong. Ikinuwento niya ng maikli ang briefing tungkol sa insidente sa email, at hiniling niya na sinumang sundalo na may katulad na hindi makatarungang karanasan sa command na iyon ay maglakas loob na mag-report. Ipinangako niya na lubos na poprotektahan ang pagkakakilanlan ng reporter. Sa simula, walang tumawag. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nagsimulang marinig ang mga matatapang na boses, isa-isa. Biktima rin po ako, General. Isang reservist ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa nanginginig na boses. Si Brig. Gen. Alcantara ay gumawa ng parehong bagay sa akin. Binaliwala niya ako at ininsulto dahil lang sa nakita ko ang kanyang katiwalian. At nang nagtangkang lumaban, kinaladkad niya ako sa bodega at binugbog. Ang kanyang testimonya ay simula pa lamang, dose-dose ng email at tawag ang nagsimulang dumating. Sa loob nito ay kakilakilabot na kwento na hindi kayang sabihin. Sexual harassment, sexual abuse, at hindi masasabing human rights violation. Lahat ng iyon ay tahimik na nangyayari sa ilalim ng pangalan ng militar. Inirecord ni Elena Reyes ang lahat ng testimonya, walang iniiwan. Ang kanyang dibdib ay nagliliyab sa galit. Nagpasya siyang ilabas ang lahat ng katotohanan sa mundo. Ayaw na niya na tahimik na takpan ang problema sa loob ng militar. Ibinigay niya ang lahat ng file sa isang investigative journalist sa isang trusted media company. At pagkaraan ng ilang araw, nabaligtad ang buong Pilipinas. Exclusive, reyna ng PASLC, inilantad ang sistematikong human rights violation at malaking defense corruption. Ang headline ng balita ay nakakagulat. Sumunod dito, si General Elena Reyes ay direktang nag-interview sa media. Hindi lang ito deviation ng ilang tao, ito ay isang estruktural na problema na malalim na nakabaon sa buong militar. Hindi na natin dapat balewalain ang katotohanan na ito. Ang kanyang matapang na sigaw ay nagdulot ng isang malaking wave. Ang DND ay nabaliktad, ang public opinion ay nag-init. At sa wakas, ang Pangulo mismo ang nag-utos ng masusing investigasyon at solusyon para sa insidenteng ito. Ang dilim ay umaalis, at ang nakasisilaw na umaga ng katotohanan ay sumisikat sa lugar na nilampasan ng dilim. Iyon ay ang dakilang tagumpay na nakuha ng isang matapang na babaeng sundalo na lumaban ng mag-isa. Ang talim ng katarungan na hawak niya ay ngayon ay nakatutok sa mas mataas at mas madilim na lugar. Ang kanyang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang katapusan ay walang sinuman ang makakahula. Ang matapang na paglalahad ni General Elena Reyes ay naging isang malaking typhoon na yumanig sa buong lipunan ng Pilipinas. Ang senyal ng katotohanan na inihagis niya ay lumampas sa matatag na pader ng militar at gumalaw sa puso ng mga politiko at ng buong publiko. Sa ilalim ng espesyal na utos ng Pangulo, ang DND at ang Prosecutor's Office ay naglabas ng isang hindi pa naganap na reform knife. Pagkaraan ng ilang buwan, ang military court ay nagbigay ng malamig at walang awang paghatol sa mga pangunahing salarin ng 5 Mandaragit Gate. Si Brig. Gen. Ricardo Alcantara, ang pangunahing salarin, ay nahatulan ng habambuhay na pagkakulong dahil sa lahat ng kasalanan niya, theft ng supplies, pag-abuso sa kapangyarihan, pagtanggap ng bribe, leakage ng military secrets, at iba pa. Ito ay ang pinakamataas na parusa sa kasaysayan ng court-martial. Lahat ng kanyang karangalan at pensyon ay inalis, at ang kanyang pangalan ay naitala bilang isa sa pinakakahiyahiyang pangalan sa kasaysayan ng hukbo ng Pilipinas. Ang kanyang tapat na mga subordinate, sina Cor. Miguel Torres, Lieutenant Cor. Ben Santiago, Maj. Ron Salazar, at Lieutenant. Jomari Ocampo ay nahatulan din ng dekada-dekada na imprisonment, ayon sa kanilang kasalanan.
Sila na minsan ay gumamit ng lubos na kapangyarihan sa PASLC, ay ngayon ay gumugol ng kanilang natitirang buhay sa malamig na selda, nagsisisi sa kanilang mga krimen. Tapos na ang paghatol. Ang courtroom ay puno ng isang mabigat na katahimikan na nagpapatunay na ang gumuho na katarungan ay sa wakas ay naibalik. Ang insidenteng ito ay hindi lang nagtapos sa pagpaparusa sa ilang korap na sundalo. Ito ay naging simulang punto ng isang malaking reforma na babago sa buong militar ng Pilipinas mula sa ugat nito. Una, lahat ng uri ng pribadong parusa at hazing ay lubos na ipinagbabawal. Pangalawa, isang independenteng oversight body ang Human Rights Protection Office sa ilalim ng Commission on Human Rights ay itinatag upang protektahan ang human rights ng lahat ng sundalo, kasama ang mga babaeng sundalo. Pangatlo, ang lahat ng command ay obligadong magtalaga ng professional mental health counselor at lahat ng sundalo ay obligadong sumailalim sa counseling minsan sa isang buwan. Pang-apat, ang Human Rights Index ay idinagdag sa evaluation criteria ng commander at ang mga commander na hindi gumagalang sa human rights ng kanilang subordinates ay automatikong aalisin sa promotion. Ang reform plan na iyon ay parang isang revolusyon na binunot ang bulok at lumang practice sa saradong organisasyon ng militar. At sa sentro ng lahat ng pagbabago na iyon, mayroong isang dakilang babaeng sundalo si General Elena Reyes. Perpekto niyang natapos ang kanyang misyon. Binunot niya ang ugat ng katiwalian at nagsimula ng binhi ng bagong pag-asa sa abo ng gumuho na kaharian. Hindi na siya nanatili doon. Bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon ang pinakamatinding talim ng DND, ang tagapangasiwa ng pangkalahatang audit. Umalis siya ng tahimik, nag-iiwan lamang ng isang hindi malilimutan na alamat bilang ang hammer ng PASLC. Lumipas ang oras. Ang mga season ay nagbago, at isang bagong kapayapaan ang dumating sa PASLC. Isang taon na ang nakalipas. Ang araw ng hukbong katihan, Army Day, parade ay ginanap ng marangal sa General Headquarters, GHQ, Parade Ground. Ang Pangulo, ang kalihim ng depensa, at lahat ng top national leaders ay dumalo sa dakilang kaganapan. Dose-dosenang libo ng mga sundalo ang pumuno sa parade ground, nagpapakita ng perpektong drill na walang pagkakamali. Ang kanilang malakas na sigaw ay tila yumanig sa langit. At sa pinakatuktok ng lahat ng kaluwalhatian na iyon, sa gitna ng pinakamataas na review stand, nakatayo si General Elena Reyes. Hindi na siya isang auditor. Kinilala ang kanyang merit at ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan, at itinalaga siya bilang kauna-unahang babae na chairperson of the Joint Chiefs of Staff (JCOS) ng Pilipinas. 5 bituin ang nagniningning sa kanyang balikat, mas maliwanag kaysa sa 4 na bituin. Ang mga sundalo ng PASLC ay nagmamartsa sa harap niya. Hindi na sila nakasuot ng luma at punit-punit na uniforme ng nakaraan. Ang kanilang katawan ay binigyan ng pinakabagong combat gear, at ang kanilang mukha ay puno ng malusog na tiwala at pagmamalaki bilang isang sundalo. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa kanilang kolom. Siya ang batang opisyal na palihim na tumulong sa kanya sa PASLC. Siya ay ngayon ay may mayor insignia at matapang na namumuno sa command. Ang tingin nilang dalawa ay nagtagpo sa hangin, wala silang sinabi, ngunit hindi mabilang na emosyon ang nagpalitan sa kanilang mga mata, malalim na respeto at matinding pasasalamat. Muli siyang tumingin sa harap. Ang malakas at makatarungan na hukbo na nakalatag sa harap niya. Iyon ang tunay na mukha ng bansa na sinubukan niyang protektahan, isinusugal ang lahat ng kanyang pag-aari. Ang kanyang mahaba at malupit na taglamig ay tuluyan ng natapos. Ang sugat ay gumaling, nag-iwan ng malalim na bakas ng pag-unawa at pagmamahal. At sa ibabaw ng sugat na iyon, isang mas matatag at mas maliwanag na bagong pag-asa ang umusbong, na hindi susuko sa anumang pagsubok. Ang isang dakilang bayani na bumalik, ginawa ang maliwanag na madaling araw gamit ang sarili niyang lakas mula sa gitna ng impyerno. Ang kanyang tunay na alamat ay nagsisimula pa lamang. At ang kanyang kwento ay magiging isang walang hanggang sulo ng pag-asa sa lahat ng sundalo at sa lahat ng mahina sa lupaing ito. Ang kanilang kinabukasan ay maliwanag, at ang kinabukasan na iyon ay nasa sarili nilang kamay. Kapag bulok ang kapangyarihan, maaari bang gumawa ng pagbabago ang isang individual? At kung kayo ay nasa ganoong hindi makatarungang sitwasyon, pipiliin ba ninyo ang katahimikan para mabuhay? O maglakas loob ba kayong magsalita, kahit alam ninyo na mababali kayo? Ibahagi ang inyong mahalagang saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong malaking suporta at kwento ay nagbibigay sa amin ng lakas upang gumawa ng mas malalim na kwento. Kung ang kwento ngayon ay nagbigay sa inyo ng maliit na inspirasyon, pakiusap, mag-subscribe, mag-like, at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Ang bawat suporta ninyo ay ang pinakamalaking lakas upang magpatuloy ang aming channel. Maraming salamat po at makikita po namin kayo sa susunod na kwento. Magkaroon po kayo ng magandang araw.